Ang digmaang opyo ay serye ng madugong digmaan noong ika-19 na siglo na umikot sa iligal at napakalaking kita mula sa kalakalan ng opyo sa China. Kahit mas marami ang sundalong Tsino, nahirapan silang lumaban sa mas modernong armas at barko ng Britanya. Determinado ang Britanya na ipagtanggol ang kanilang interes bilang kolonyal na kapangyarihan at sa huli, napilitan ng China na magbukas sa kanluran na nagpatibay sa dominasyon ng Europa sa Asya. Noong unang bahagi ng 1800s, ang Great Britain ay mabilis na naging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Dahil sa lumalakas na ekonomiya at lumalaking middle class, nahilig ang mga Briton sa mamahaling produkto mula China tulad ng tsaa, seda at porselana. Ngunit habang patuloy na lumalaki ang inaangkat ng Britanya, halos wala namang binibili ang China mula sa kanila. Dahil dito, patuloy na nauubos ang mga pilak ng mga negosyanteng Briton. Sa panahong yun, halos sapat sa China ang kanilang sarili at maingat sa mga dayuhan. Isang daungan lang ang bukas para sa kalakalan, ito ay ang Canton. Bawal pumasok sa loob ng bansa ang mga kanluranin nang walang pahintulot ng emperador. Gayunpaman, marami pa ring mangangalakal ang naakit sa napakalaking potensyal ng merkado ng China. Para maayos ang hindi balansing kalakalan, nagsimulang magbenta ng iligal na opyo ang mga mangangalakal na Briton. Ang mga opyo ay tinatanim sa British India at palihim na ipinapasok sa China. Bagamat may opyo na noon sa China, hindi pa ito laganap. Sa simula, mabagal ang bentahan, pero kalaunan, kumalat ang adiksyon, lumobo ang demand at sumabog ang kita. Sa pagitan ng 1806 at 1807, gumastos ang China ng halos 7 milyong pilak na dolyar para lamang sa opyo. Pagsapit ng huling bahagi ng 1830s, naging malubha na ang krisis. Isang matatag na opisyal ng imperyo, si Lin Zexu, ang nanguna sa kampanya laban sa droga. Kinumpiska niya ang libu-libong kahon ng opyo at sinunog ang mga ito. Sumulat pa siya kay Queen Victoria, hinihiling na itigil ang kalakalan. Tinatanong pa niya ito kung paano kayang ipagpalit ng Britanya ang tsaa at seda kapalit ng lason. Hindi kailanman sumagot ang reyna. Sa halip, nagpatupad sili ng mas mahigpit na batas. Kamatayan ng parusa sa mga nagbebenta ng opyo at sa mga opisyal na nagbubulag-bulagan. Noong 1839, isinara ang banyagang distrito ng Canton at libu-libong kahon ng opyo ang natuklasan. Ito ay winasak sa ilalim ng bantay militar. Nagngit-ngit ang mga mangangalakal na Briton at humingi ng bayad sa kanilang nawawalang produkto. Kahit pumayag ang gobyerno ng Britanya na bayaran ang mga ito, gusto pa rin ng mga negosyante na sagutin ng China ang susunod na mga pagkalugi. Tumanggi ang China at dito nagsimulang manawagan ng mga mangangalakal ng digmaan. Sumabog ang tensyon nang mapatay ng mga lasing na marinong Briton ang isang Tsino. Banayad lang ang parusa sa kanila at tumanggi ang Britanya na ipaubaya sila sa korte ng China. Dahil dito, ipinagbawal ni Lin ang pagbebenta ng pagkain sa mga Briton upang pilitin silang sumunod o umalis. Sa halip, nauwi ito sa labanan. Matapos ang maliliit na sagupaan sa Kowloon at Chunpei, lihim na naghanda ang Britanya ng malawakang opensiba. Noong Hunyo 1840, bumalik sila dala ang makapangyarihang hukbong dagat. Sinakop nila ang Dinghay at winasak ang hukbong Tsino gamit ang steam-powered gunboats na kayang durugin ang mga tradisyonal na barkong kahoy. Pagsapit ng 1841, dumating ang dagdag na puwersa, kabilang ang makabagong barkong pandigma na HMS Nemesis. Sinakop ng Britanya ang Canton at kalaunan ay nagtayo ng permanenteng base sa Hong Kong. Sa sumunod na taon, ginulo ng Britanya ang kalakalan sa buong Yangtze River. Pagod at talunan, napilitan ng China na pumirma sa Treaty of Nanking noong 1842. 5 pantalan ang binuksan para sa Britanya. Ibinigay ang Hong Kong at tuluyang nabasag ang soberanya ng China. Sumunod ang iba pang kanluraning bansa. Maraming Tsino ang unang beses nakaranas ng kulturang kanluranin. Marami ang nagtrabaho sa ibang bansa. Mas marami pa ang dinukot at nilinlang patungo sa pagkaalipin. At tinatayang hanggang 40% ang namatay habang ibinibiyahe. Hindi tumigil ang bentahan ng opyo. Para sa ilan, ito ang pinakakumikitang produkto ng British Empire. Kasabay nito, nilamon ng kaguluhan ng China
dahil sa Taiping Rebellion na humamon sa kapangyarihan ni Emperor Xianfeng. Noong 1856, ginamit ng Britanya ang insidente ng Barkong Araw bilang dahilan para sa panibagong digmaan. Muling binomba ang Canton. Sumali ang France, Russia at Estados Unidos sa negosasyon habang patuloy na natatalo ang China. Noong 1860, sinugod ng pinagsanib na hukbo ng Britain at France ang Beijing. Natalo ang napakalaking hukbo ng China dahil sa lumang taktika at armas. Tumakas ang emperador at nilimas ng mga dayuhan ng mga palasyo. Sinunog ang Yuanming Garden sa utos ni Lord Elgin bilang paghihiganti. Walang ibang pagpipilian, nilagdaan ni Prince Gong ang Convention of Peking. Mas maraming pantalan ang binuksan, pinayagang maglakbay ang mga dayuhan, ginawang legal ang opyo at humingi ang Britanya ng halos 10 milyong dolyar bilang bayad danyos. Si Emperor Xianfeng na siya ring nalulong sa opyo ay namatay makalipas lamang ang 1 taon. Hindi pumayag ang Britanya na itigil ang bentahan ng opyo hanggang 1907. Patuloy na winasak ng adiksyon ng China hanggang dekada 1950 nang tuluyang puksain ito ng pamahalaan ni Mao Zedong. Binago ng digma ang opyo ang kapalaran ng China magpakailanman, simula ng tinatawag na Century of Humiliation at malaking pagbaliktad ng pangdaigdigang balanse ng kapangyarihan.